Inangkin niya ang asawa ko at kinonsinti ito ng pamilyang pinagsilbihan ko hanggang sa magdugo ang aking mga kamay. Habang naghihingalo ako sa lagnat para alagaan ang biyenan ko, pinapanood ko silang nagdiriwang para sa isang pekeng tagapagmana. Ninakaw nila ang aking pawis, ang aking sining, at ang oyayin ng aking hindi isinilang na anak. Ngayon, tapos na ang pag-iyak. Handa na ba silang salubungin ang aking pagbangon? Ano ba, Marco? Huwag mong sabihing nag-aalinlangan ka pa. Ibigay mo na ang duyan na yan kay Bianca. Mas kailangan yon ng tunay na tagapagmana ng pamilya kaysa sa pangarap ng asawa mong baog. At pagkatapos nito, siguruhin mong malilipat ang lahat ng natitirang share ni Hana sa pangalan mo. Masyado siyang mahina para lumaban sa atin. Ang boses ni Doña Celestina ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa malamig na hangin ng kusina. Bawat salita ay may talim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Hana, bitbit ang isang tray ng mainit na lugaw at gamot na 3 oras niyang matiyagang inihanda. Sa kabila ng mataas na lagnat na nagpapakirot sa kanyang mga kaso-kasuan at nagpapabigat sa kanyang bawat paghinga, pinilit niyang bumangon para lamang pagsilbihan ang biyenang akala niya ay nagpapahalaga sa kanya. Ang kaniyang mga kamay na puno ng maliliit na pilat mula sa pag-uukit ng kahoy ay nanginginig. Hindi dahil sa bigat ng dala, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kaniyang narinig. Kasabay ng marahas na pagpintig ng kaniyang sentido, ang liwanag mula sa kaniyang cellphone na nakapatong sa tray ay biglang nagbigay ng isang abiso. Isang live stream mula sa social media ang bumungad sa kaniyang paningin. Doon, sa screen ng telepono, nakita niya si Bianca Monteverde na nakasuot ng mamahaling sutla, umiiyak sa harap ng mga mamamahayag habang nakahawak sa kaniyang tiyan. At sa likod nito, ang kaniyang asawang si Marco Villanueva ay may mapagmahal na haplos sa likod ng kaniyang kabit. Sinabi ni Bianca sa buong mundo na sa wakas ay kinilala na ni Marco ang kanilang magiging anak. Ang bawat salita ng pasasalamat ni Bianca ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Hana, habang ang kaniyang asawa ay nakangiting nakatingin sa babaeng iyon. Ang parehong nangiti na dati ay tanging sa kanya lamang inilalaan. Dahan-dahang nawala ang lakas sa mga daliri ni Hana. Ang mangkok ng lugaw na kaniyang pinaghirapan ay dahan-dahang nadulas mula sa tray, bumagsak sa sahig at nagkapira-pira ang porselana na naging dahilan ng pagkalat ng mainit na likido sa kaniyang mga paa. Ngunit wala siyang naramdamang hapdi mula sa paso ng tubig. Ang init na yon ay baliwala kumpara sa lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na paghampas sa kanyang dibdib. Nanlalabo ang kanyang paningin habang pinagmamasdan ang mga piraso ng porselana sa sahig na tila sumasalamin sa 11 taon ng kanyang sakripisyo, katapatan at pag-ibig na ngayon ay wala ng silbi kundi itapon na lamang. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Marco patungo sa likod ng bahay, patungo sa bodega kung saan nakatago ang kanyang pinakamahalagang likha. Ang duyan na yari sa pinakamahal na kahoy na kanyang inukit nang may kasamang dalangin para sa isang anak na hindi dumating, ay kukunin na ng kanyang asawa para ibigay sa iba. Sa gitna ng kanyang panghihina, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal na maaari niyang matanggap. Hanggang kailan nga ba sapat ang pagtitiis bago mo mapagtanto na ang bahay na itinayo mo sa pag-ibig ay naging libingan na pala ng iyong sariling dangal? Ang dilim ng gabi ay tila naging isang piping saksi sa pagnanakaw ng huling piraso ng kaniyang pagkatao. Mula sa anino ng pintuan ng bodega, pinanood ni Hana ang kaniyang asawang si Marco na pilit na hinihila ang duyan na gawa sa mabigat na kahoy ng tramo. Narinig niya ang pagkayod ng kahoy sa semento,
Isang tunog na naramdaman niya hanggang sa kanyang sariling mga buto. Humihingal si Marco. Ang kanyang muka ay bakas ng inis habang pilit na isinasakay ang kagamitan sa likod ng sasakyan. Walang pag-iingat ang kaniyang mga galaw. Tila ba isang basura lamang ang kaniyang hawak at hindi ang kagamitang binuo ni Hana ng may buong pagmamahal. Gosh, bakit ba ganito kabigat ang furniture na ito? Bianca will surely find this too bulky for her room. Pero sabi ni Mommy, ito lang daw ang gusto niya. Reklamo ni Marco habang pinupunasan ng pawis sa kaniyang noo. Ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asido na tumatagos sa balat ni Hana. Tila bumalik ang kaniyang gunita sa loob ng 3 buwan na iginugol niya sa pagbuo ng duyang yon. Naaalala pa niya ang hapdi ng mga salubsob sa kaniyang mga daliri at ang bawat patak ng kaniyang pawis na humalo sa barnis ng kahoy. Noong mga panahong yon, ang bawat ukit niya ay isang panalangin, isang uyayi para sa sanggol na inaasam niyang hihiga roon. Akala niya, ang duyang iyon ang magiging kanlungan ng kaniyang pangarap. Ngunit ngayon, ito ay magiging saksi sa kaniyang pinakamalaking pagkatalo. Nang tuluyan ng maisakay ang duyan, pinanood ni Hana ang unti-unting paglayo ng sasakyan ni Marco sa ilalim ng malakas na ulan. Ang ungol ng makina ay dahan-dahang naging mahina hanggang sa muling manaig ang katahimikan ng gabi. Nanlambot ang mga tuhod ni Hana at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng bodega na puno pa rin ng amoy ng sariwang lagari at alikabok ng kahoy. Sa gitna ng dilim, naramdaman ng kanyang kamay ang isang maliit na bagay sa sahig. Isang maliit na bulaklak na gawa sa kahoy, isang detalyeng nahulog mula sa gilid ng duyan dahil sa marahas na paghila ni Marco. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hinahayaan ang matutulis na dulo nito na bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng tunay na sakit na hihigit pa sa kirot ng kanyang lagnat. Kinabukasan, ang liwanag ng umaga na pumasok sa bintana ng silid kainan ay tila isang malupit na paalala na ang buhay ay kailangang magpatuloy sa kabila ng pagkawasak. Nakaupo na sa kabisera si Doña Celestina. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang buhok at suot ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng kaplastikan. Walang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Sa halip ay isang malamig na determinasyon ang nagniningning sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang puting papel ay tila nagniningning sa gitna ng kanilang almusal. Anak, alam kong marami kang iniisip, pero kailangan nating maging praktikal. Panimula ng matanda, habang dahan-dahang itinutulak ang papel patungo sa direksyon ni Hana. This is for the Villanueva Group. Piramahan mo na ito para sa kinabukasan ng pamilya at para na rin sa katahimikan ng ating loob. Ito na ang huling sakripisyo na hihilingin ko sa iyo. Tumingin si Hana sa dokumento, sa mga titik na nagsasabi ng paglilipat ng lahat ng kaniyang pinaghirapang co-fund sa pangalan ng kaniyang asawa. Sa bawat segundo ng katahimikan, naramdaman ni Hana ang bigat ng panulat na iniabot sa kaniya. Isang sandata na maaaring magtapos sa kaniyang huling karapatan sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Celestina ay tila malapot na pulot, matamis sa pandinig, ngunit may dalang pait sa bawat patak nito. Anak, ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Alam mo naman na si Marco, kailangan niya ng tamang motibasyon para sa negosyo. Kaso, mahirap kapag may mga distraction. Kung ipapangalan natin ang shares sa kanya, mas gaganahan siyang magtrabaho at sa huli, para rin ito sa magiging apo ko. Tumitig si Hana sa mga mata ng kanyang biyenan. Nakita niya roon ang isang mapanlinlang na kislap, isang anyo ng pagmamahal na tanging sa sariling pakinabang lamang nakatali. Nararamdaman ni Hana ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, isang kombinasyon ng uyam at hapdi. 11 taon siyang naniwala na ang pagpapakumbaba ay tanda ng lakas. Ngunit ngayon, nakikita niya na ang kaniyang katahimikan ay ginawa nilang hagdan
para tapakan siya. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Manang Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga sa kanya. Mula nang pumasok siya sa bahay na yon, ay tahimik na nagpupunas ng gilid ng kanyang mga mata gamit ang kanyang lumang bimpo. Nakita ni Rosa ang lahat. Ang mga gabing hindi natutulog si Hana para lang matapos ang mga disenyo ng kumpanya at ang mga araw na tinitiis nito ang masasakit na salita ng matandang senyora. Ngunit sa pagkakataong ito, tikom ang bibig ng matanda. Tanging ang panginginig ng kaniyang balikat ang nagsasabi ng kaniyang pighati. Dahan-dahang inabot ni Hana ang pilak na bolpen. Ang kislap ng metal nito ay tila isang malamig na pangungutya sa kanya. Habang inilalapat niya ang dulo ng panulat sa puting papel, tila bawat kurit ng tinta ay isang paghiwa sa kaniyang sariling kasaysayan. Pilit niyang pinatatag ang kaniyang kamay, bagaman sa loob niya ay tila may isang malaking gusali na gumuho. Sa kanyang isip, hindi lamang ito pirma. Ito ang huling dokumento na magpapatunay kung gaano siya kabilis baliwalain ng mga taong itinuring niyang pamilya. Diyan, anak. Alam kong maiintindihan mo rin ang lahat ng ito balang araw, bulong ni Doña Celestina, habang ang kanyang mga daliri ay tila mga galamay na nagnanais sagad na makuha ang papel. Pinirmahan ni Hana ang dokumento nang may matinding puwersa. Ang dulo ng bolpen ay tila nais bumaon sa matigas na kahoy ng mesa, nag-iiwan ng isang malalim na marka na hindi na kailanman mabubura. Ngunit sa ilalim ng kaniyang suot na mahabang saya, may isang lihim na pagkilos na nagaganap. Gamit ang kaniyang kaliwang kamay, maingat niyang inipit ang isang manipis at itim na papel, isang carbon paper na inihanda niya bago pa man siya lumabas ng silid. Nang iabot niya ang pirmadong dokumento kay Doña Celestina, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana. Isang yasang ngiti na hindi na nanggagaling sa puso, kundi sa isang planong unti-unti nang nabubuo sa gitna ng kaniyang pighati. Matapos makuha ang papel, agad na tumayo ang matanda at lumabas ng silid. Tila ba wala ng halaga ang presensya ni Hana ngayong nakuha na niya ang nais. Naiwan si Hana sa gitna ng malawak na silid, yakap ang kaniyang sarili. Sa loob ng kaniyang bulsa, naramdaman niya ang gasgas ng itim na papel na naglalaman ng kopyang hindi nila inaasahan. Isang tanong ang nanatili sa kaniyang isipan habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan madilim ang langit. Kapag ba ang lahat ay nakuha na nila, matututunan din ba nilang bayaran ang bawat patak ng luha na kinuha nila sa kanya? Ang sikat ng araw sa labas ay tila nagtatago sa likod ng mga abuhing ulap habang binabaybay ni Hana ang daan patungo sa isang lumang bahagi ng Maynila. Nagdahilan siya kay Doña Celestina na bibili lamang siya ng mga espesyal na barnis at pako para sa kaniyang mga proyekto. Ngunit ang kaniyang mga paa ay may ibang patutunguhan. Pumasok siya sa isang maliit at tahimik na tindahan ng kape na malayo sa ingay ng syudad, kung saan ang amoy ng luma at pinatuyong papel ay humahalo sa bango ng barako. Doon, sa pinakasulok na bahagi, nakaupo ang isang lalaking ang buhok ay kasing puti na ng kaniyang malinis na barong. Si Attorney Isagani Rivas ay hindi lamang abogado ng kaniyang yumaong ama. Siya ang tanging saksi sa lahat ng hirap at pangarap na itinanim sa bawat tabla ng kahoy na naging pundasyon ng kanilang dangal. Sa paglapit ni Hana, dahan-dahang itinigil ng matanda ang pagbabasa ng mga dokumento at inayos ang kanyang salamin. Ang pagdampi ng seramikang tasa sa ibabaw ng kahoy na mesa ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila naghudyat ng pagsisimula ng isang seryosong usapan. Tito, pasensya na po kung ngayon lang ako nakadalaw, bulong ni Hana habang dahan-dahang nauupo. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Nakita ni Isagani ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ni Hana at ang pangangayayat ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay
na dati ay puno ng sigla sa paghawak ng pait at martilyo, ngayon ay tila pagod na ibon na nakapatong lamang sa kanyang kandungan. Iha, hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam ko ang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Tugon ni Isagani sa isang boses na puno ng kalmado, ngunit may dalang bigat. Inilabas ng abogado ang isang asul na folder at dahan-dahang iniharap ito kay Hana. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numero at pirma na tila mga anay na unti-unting umuubos sa loob ng Villanueva Group. Sinabi ni Isagani na ang kumpanya ay nalulunod na sa utang at ang mga pondong dapat ay para sa pagpapatakbo ng negosyo ay lihim na inilalabas patungo sa mga personal na account na walang kinalaman sa produksyon. Naramdaman ni Hana ang biglang panlalamig ng kaniyang mga daliri habang binabasa ang mga ulat. Habang siya ay nagtitiyaga sa loob ng mainit na bodega, si Marco ay abala sa paglustay ng kanilang hinaharap para sa luho ng kaniyang kabit. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang apoy na nagsimulang magliyab sa kaniyang dibdib. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isagani. Ang kaniyang paningin ay hindi na lumuluha kundi nag-aapoy na sa determinasyon. Tito, paano ko po babawiin ang kaluluwa ng tatay ko? Paano ko kukunin ang lahat ng ninakaw nila sa akin? Ang kaniyang tanong ay tila isang sumpa na binitiwan sa katahimikan ng tindahan. Ramdam ni Isagani ang pagbabago sa aura ni Hana. Ang mahinang babaeng kaniyang nakilala noon ay unti-unti nang naglalaho upang bigyang daan ng isang taong handa nang lumaban para sa kaniyang dangal. Inabot ni Isagani ang isang mainit na baso ng sokola sa harap ni Hana, katulad ng ginagawa ng kanyang ama noong siya ay bata pa kapag siya ay nasusugatan sa paglalaro. Ininom ni Hana ang likido, hinahayaan ng init nito na dumaloy sa kanyang lalamunan at magbigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang hapdi. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, muling nagsalita ang abogado at ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ni Hana. Kung lalaban ka, Hana, kailangan mong maging handa na hukayin ang pinakamaruming sikreto ng asawa mo. Kailangan mong silipin ang dilim na kaniyang itinatago at baka hindi mo magustuhan ang makikita mo roon. Handa ka na bang harapin ang katotohanan kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagkawasak ng lalaking minahal mo? Ang bawat pintig ng puso ni Hana ay tila isang mabigat na tambol na nanginginig sa loob ng kanyang dibdib habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo ng kanilang mansyon. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malalim na balon na sumasakal sa kanyang hininga, kung saan ang bawat marahang paglapit ng kanyang mga paa sa makinis na sahig ay halos hindi nag-iiwan ng anumang bakas ng pagkilos. Sa kanyang nanginginig na kamay ay bitbit niya ang isang maliit na flash drive, ang kaisa-isang sandata na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Sa gitna ng gabing ang tanging saksi ay ang malamig na simoy ng hangin. Sa loob ng opisina ni Marco, ang amoy ng matapang na alak at mamahaling siga ay tila nakakapit pa rin sa mga dingding, isang bakas ng taong hindi na niya makilala. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina ay nagbibigay ng mga mahahabang anino na tila mga daliri ng nakaraan na pilit siyang pinipigilan. Nang buksan niya ang laptop ng kanyang asawa, ang asul na liwanag nito ay tumama sa kanyang maputlang mukha na nagpapakita ng pagod at determinasyong nakaukit sa kanyang mga mata. Ang bawat bahagyang pagpindot niya sa mga keyboard ay nagre-resulta sa paglabas ng mga hanay ng numero na tila mga anino ng isang malaking kasinungalingan. Naghahanap siya ng kahit anong paliwanag, isang dahilan upang hindi tuluyang mawasak ang kaniyang paniniwala sa lalaking kaniyang pinag-alayan ng 11 taon. Ngunit ang kaniyang hininga ay tila napatid nang mahanap niya ang folder na may pamagat na medical fund. Ito ang perang kaniyang pinaghirapan mula sa kaniyang mga benta ng mga movables, ang pondong inilaan niya para sa dialysis at operasyon sa bato ni Doña Celestina. Ngunit sa screen, ang balanse ay tila isang malupit na biro.
Ang dati ay milyon-milyong piso, ay ngayon ay tila tuyong sapa na lamang na walang natitira. Sinundan niya ang huling transaksyon at doon ay tila huminto ang pag-ikot ng kaniyang mundo. Isang malaking halaga ang inilipat sa isang account na may pangalang BM_Villa. Ang pait na tila lason ay gumapang sa kanyang lalamunan habang siya ay tinitiis ang lahat ng pang-aalipusta at masasakit na salita ng kanyang biyenan. Habang siya ay nagtatrabaho hanggang sa mamaga ang kanyang mga daliri para lamang magamot ang matanda, ang sariling anak nito ay ninanakawan na pala sila. BM Villa, isang bitho para kay Bianca. Ang bawat sakripisyo ni Hana ay ginamit lamang ni Marco upang bumuo ng isang palasyo para sa kaniyang kabit, gamit ang perang dapat ay magliligtas sa buhay ng sarili nitong ina. Napahawak si Hana sa kaniyang dibdib, pilit na pinipigilan ang isang hikbi na nais kumawala. Ang ironya ng kaniyang sitwasyon ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na humihiwa sa kaniyang puso. Ang babaeng naging malupit sa kaniya ay pinagtataksilan na pala ng mismong anak na kaniyang labis na pinoprotektahan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit ganito kalupit ang tadhana. Ngunit ang tanging lumabas sa kaniyang mga mata ay ang malamig na luha ng isang taong wala nang natitirang tiwala. Sa gitna ng kaniyang pagdadalamhati, naramdaman ni Hana ang isang kakaibang kilos mula sa kabilang panig ng pintuan. Ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay nagbigay ng isang babala na hindi siya nag-iisa sa silid na yon. Ang kaniyang hininga ay tila tumigil at ang lamig ng silid ay tila naging kasing tigas ng yelo. Sa gitna ng dilim, ang anino ng isang lalaking amoy alak ay unti-unting nabuo sa pintuan at ang kaniyang mabibigat na hakbang sa carpet ay tila isang hatol na hindi maiiwasan. Mabilis na tinakpan ni Hana ang liwanag ng screen habang ang kaniyang puso ay tila nais nang kumawala sa kaniyang tadyang sa takot at sakit na kaniyang nararamdaman. Ang bawat hininga ni Hana ay tila isang marupok na kristal na maaaring mabasag sa anumang sandali habang nakasiksik siya sa ilalim ng mabigat na lamesang nara. Sa loob ng madilim na silid, pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paggalaw ng mga sapatos ni Marco sa ibabaw ng makapal na alpombra. Bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pasanin na lumilikha ng bahagyang paglubog ng hibla ng tela. Ang amoy ng alak ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa hangin, nakakasuka at nagdadala ng pangamba. Narinig niya ang pagbagsak ng kaniyang asawa sa malambot na upuang balat. Ang tunog ng hangin na lumalabas sa cushion ay tila isang buntong hininga ng pagod. Habang binibigkas ni Marco ang pangalan ni Bianca sa gitna ng kaniyang kalasingan, ang bawat pantig ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa pandinig ni Hana. Nang tuluyan ng manaig ang malalim at mabigat na paghinga ng lalaki, dahan-dahang gumapang palabas si Hana, tinitiyak na walang anumang bahagi ng kaniyang suot ang sasagi sa mga gamit, hanggang sa marating niya ang kaligtasan ng labas ng silid. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatama sa mga kristal na dekorasyon sa silid kainan ay hindi nagdala ng init, kundi isang masidhing lamig ng kaba. Nakaupo si Doña Celestina sa kabisera, ang kaniyang mga mata ay tila nagmamasid sa bawat galaw ni Hana. Inanunsyo ng matanda na may darating na panauhin para sa hapunan, isang pahayag na tila isang hudyat ng digmaan. Nang sumapit ang gabi, ang pintuan ay bumukas upang ilantad si Bianca Monteverde. Ang kanyang pulang damit ay tila isang sugat sa gitna ng maputlang disenyo ng mansyon at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kapangahasan habang nakahawak sa kanyang tiyan. Sa gitna ng hapunan, itinulak ni Bianca ang kanyang plato ng may bahagyang pandidiri, habang ang pilak na tinidor ay gumawa ng isang mahinang gasgas sa porselana. I am sorry, but this tastes so, homie. Parang pagkain na inihahanda ng mga helper para sa kanilang sarili sa likod ng bahay,
Wika ni Bianca habang nakataas ang isang kilay. Ang kaniyang boses ay tila isang manipis na kislap ng kuryente na nagnanais na manguyam. Imbes na yumuko, tiningnan siya ni Hana ng diretso sa mga mata. Ang kaniyang muka ay tila isang kalmadong lawa na nagtatago ng malalim na puot. Kainin mo ang lahat ng yan, Bianca. Kailangan ng bata ang lahat ng sustansyang makukuha niya, kahit pagaling ito sa mga tira-tira ng pamilyang ito. Sagot ni Hana sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang luntiang apoy na unti-unting lumalaki. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang dumukot si Marco sa kanyang pitaka at inilapag ang isang makintab na itim na card sa harap ni Bianca. Take this, sweetheart. Buy whatever you and the baby need. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Aniya habang hinahaplos ang kamay ng kanyang kabit sa harap mismo ng kanyang asawa. Sa kailalimang bahagi ng bulsa ng apron ni Hana, naramdaman niya ang isang maikling pag-vibrate ng kanyang sariling telepono. Isang abiso mula sa bangko ang lumabas sa kanyang isipan kahit hindi niya ito tingnan. Isang paalala na ang card na yon ay nakakabit sa account na kanyang pinaghirapan sa loob ng kanyang sariling syonggo. Ang kanyang pawis, ang kanyang pagod at ang diwa ng kanyang yumaong ama ay ngayon ay dahan-dahang ninanakaw upang ipangaliw sa babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Habang pinagmamasdan niya ang masayang pag-uusap ng dalawa, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang puso. Hanggang kailan niya kayang panoorin ang sariling buhay na unti-unting kinakatay sa harap ng kanyang mga mata? Ang bawat pahinang inililipat ni Attorney Isagani sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila isang malupit na sampal na tumatama sa mukha ni Hana. Ang mahinang pagkiskis ng mga dokumento sa makinis na kahoy ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng puting bumbilya, nakita ni Hana ang katotohanang mas masakit pa sa pagkakaroon ng ibang babae ni Marco. Ang mga disenyo ng kumpanya, ang mga ukit na binuo mula sa imahinasyon at pawis ng kanyang yumaong ama ay nakarehistro na ngayon sa ilalim ng nag-iisang pangalan ng kanyang asawa bilang kanyang sariling likha. Hana, look at this. Lahat ng furniture collection na inilabas ninyo last year, pati na yung mga bago nating prototype, kinuha niya ang credit. He registered them as his own intellectual property 6 months ago. Wika ni Isagani habang itinuturo ang mga pirma sa bawat sertipiko. Naramdaman ni Hana ang biglang pagkawala ng init sa kanyang katawan. Tila ang kanyang mga himaymay ay dahan-dahang nagiging kasing tigas ng kahoy na kanyang hinuhubog. Ang mga linyang yon, ang mga kurba ng bawat silya at lamesa ay ang mga huling gunitang iniwan ng kanyang ama sa kanya. Ito ang kanilang kaluluwa, ang kanilang pamana, na ngayon ay ginawang palamuti ni Marco para sa kanyang sariling kasikatan at kayamanan. Nanginig ang mga daliri ni Hana habang hinahawakan ang gilid ng isang blueprint. Tila nararamdaman niya ang magaspang na palad ng kanyang ama na gumagabay sa kanyang kamay noong siya ay bata pa. How could he, Tito? Ang mga disenyong ito, it's like he's selling my father's soul. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang, puno ng pait na hindi na kayang itago ng kanyang katahimikan. Ngunit sa gitna ng kanyang lumbay, muling inayos ni Isagani ang isang lumang sketchbook na uvang na ang mga pahina. Sinabi ng abogado na mayroong isang paraan upang mabawi ang lahat. Sa bawat disenyo ng kanyang ama, mayroong isang lihim na marka, isang ukit na hindi halata sa paningin ng karaniwang tao. Isang pirma na nakatago sa pinakaestruktura ng kahoy na tanging si Hana lamang ang nakakaalam kung paano basahin. Dahan-dahang hinaplos ni Hana ang lumang papel at sa sandaling iyon, ang kanyang kaluluwa ay tila nakahanap ng isang maliit na kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman. Hindi lamang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang dangal at sa karangalan ng kanyang ama.
Kinuha niya ang isang ballpen at sa isang matatag na pagkilos, nagsimula siyang magsulat sa isang blangkong papel. Ang bawat salita ng kaniyang deklarasyon para sa pagbawi ng karapatan ay tila mga tahina, unti-unting nagbubuo sa kaniyang nadurog na pagkatao. Sa bawat kurit ng tinta, nararamdaman niya ang bigat na dahan-dahang nababawasan sa kanyang dibdib, pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, ang telepono ni Hana na nasa ibabaw ng mesa ay nagliwanag dahil sa isang mensahe mula sa isang dating katiwala ng kumpanya na matagal nang tinanggal ni Marco. Ang mensahe ay tila isang babala na nagpabilis muli sa tibok ng kaniyang puso. Ma'am Hana, kailangan ninyong malaman ito. May nilulutong malaking deal si Sir Marco sa isang foreign investor. Ibubuhos niya ang lahat ng assets ng Villanueva Group sa proyektong ito. At kapag nakuha na niya ang pera, may balita kaming aalis na sila ni Bianca patungong ibang bansa. Napatitig si Hana sa screen. Ang liwanag nito ay tila isang hudyat na ang oras ay mabilis na nauubos. Hindi lamang kinuha ni Marco ang kanyang mga disenyo. Balak din nitong sunugin ang lahat ng natitirang pundasyon ng kanilang kumpanya bago tuluyang tumakas. Ang kaniyang mga mata ay naningkit at ang kaniyang kamay ay napakuyom sa ibabaw ng sketchbook ng kaniyang ama. Ang katanungang bumabalot sa kaniyang isipan ay hindi na kung paano siya magtatago, kundi kung may sapat pa ba siyang lakas upang harangan ang huling hakbang ng lalaking nagnanais. Naiwan siyang walang-wala sa gitna ng abo ng kanyang sariling mga pangarap. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng silid ni Hana ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang mahinang paghinga ng gabi ang naririnig habang maigi niyang sinusuri ang isang maliit na bote ng gamot na kaniyang natagpuan sa basurahan ng banyo ni Bianca. Ang mga tabletang kulay asul sa loob nito ay tila mga maliliit na mata na nangungutya sa kanya. Bilang isang babaeng matagal nang nangarap magkaroon ng anak, alam ni Hana ang bawat gamot na may kinalaman sa pagbubuntis. Ang gamot na ito ay hindi para sa isang normal na ina. Ito ay para sa mga may paulit-ulit na kasaysayan ng pagkalaglag ng sanggol. Isang bagay na hindi tugma sa kwento ni Bianca na ito ang kaniyang unang pagdadalang tao. Sa ilalim ng malabo at madilaw na liwanag ng lampara, binuksan ni Hana ang kanyang laptop upang tingnan ang mga ulat na ipinadala ng Tam2 na kaniyang kinuha. Ang mga larawan sa screen ay tila mga piraso ng isang madilim na puzzle na unti-unti nang nabubuo. Nakita niya si Bianca sa isang madilim at liblib na bahagi ng isang ospital, kausap ang isang lalaking may magulo ang buhok at tila pinagtataguan ng buong mundo. Ayon sa ulat, ang lalaki ay isang daojin na baon sa utang at kilala sa kanyang masamang bisyo. Sa isang bahagyang pagpindot ng kanyang daliri sa kagamitan, nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang lihim na recording ng kanilang usapan. Hindi mo ako matatakasan, Bianca. Akin ang batang iyan. Wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang marahas na kalmot sa pandinig ni Hana. Shut up! Makukuha mo ang pera mo kapag nakuha ko na ang tiwala ng mga Villanueva. Marco is so desperate for an heir. Hindi na niya mapapansin na hindi sa kanya ang dugong dinadala ko. Tugon ni Bianca sa isang tono na puno ng lason at kawalan ng budhi. Naramdaman ni Hana ang biglang paglamig ng kaniyang sariling dugo. Tila ang kaniyang mga ugat ay dahan-dahang nagiging yelo. Ang kaniyang asawa, ang lalaking nagnakaw ng kaniyang mga pangarap at diwa, ay isa ring biktima ng isang mas malaking kasinungalingan. Imbes na makaramdam ng awa para kay Marco, isang kakaibang lakas ang bumalot kay Hana. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa tuwing siya ay nasasaktan, ngayon ay kasing tigas na ng pinatuyong kahoy ng nara. Hindi na siya iiyak. Ang bawat salita sa recording na yon ay tila mga bala na kaniyang iipunin para sa kaniyang huling pagbawi. Sa kaniyang paningin,
Ang mukha ni Bianca sa mga larawan ay tila isang maskara na unti-unti nang natituklap, inilalantad ang isang halimaw na mas masahol pa sa kanyang inaakala. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang kakaibang tunog ang nagmula sa pasilyo ng mansyon. Ang bawat pagbuga ng hangin mula sa lalamunan ng kanyang biyenan na si Doña Celestina ay tila may kasamang malapot na likido. Isang tuyong ubo na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ilang gabi na itong naririnig ni Hana ang paghihirap ng matanda sa gitna ng kadiliman. Kahit gaano kalupit ang Donya, ang puso ni Hana ay hindi pa rin tuluyang nawawalan ng habag. Ngunit alam din niya ang katotohanan na ang perang pambili ng kaniyang mga gamot ay unti-unti nang nagiging biyatu para sa isang babaeng niloloko lamang ang kaniyang paboritong anak. Isang masakit na ironya na ang taong nagtaboy kay Hana ay ang taong kailangan niyang iligtas mula sa sarili nitong kadiliman. Biglang naputol ang kaniyang pagmumuni-muni nang maramdaman ang marahas na pagbuka ng kaniyang pintuan. Ang liwanag mula sa labas ng silid ay tumama sa kanyang gulat na mukha. Nakatayo roon si Manang Rosa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang uban at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib at ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Senyora Hana, ang Donya. Nahimatay po siya sa banyo at may mga bakas ng pulang likido sa sahig. Bilisan ninyo po! Ang sigaw ni Manang Rosa ay tila isang hatol na nagpabago sa timpla ng gabi habang ang anino ng kamatayan ay tila dahan-dahang lumulukob sa pamilyang Villanueva. Ang puting pader ng ospital ay tila isang malupit na canvas ng kawalan ng pag-asa kung saan ang amoy ng lason na gamot at malinis na alkohol ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Hana. Sa loob ng silid na yon, ang tanging nagbibigay ng ritmo sa katahimikan ay ang bawat bahagyang pagtaas at pagbaba ng luntiang linya sa makina na nakakabit kay Doña Celestina. Isang paalala na ang buhay ng matanda ay nakabitin na lamang sa isang manipis na sinulid. Ang mukha ng Donya, na dati ay puno ng yabang at awtoridad, ngayon ay kasing puti na ng kansa ng kaniyang higaan. Ang kaniyang mga labi ay tuyot at ang kaniyang mga mata ay malalim na lumubog sa kaniyang bungo. Naramdaman ni Hana ang isang mabigat na kamay sa kaniyang balikat at nang lumingon siya, nakita niya ang mukha ni Marco na bakas ng isang huwad na pighati. Hana, ang sabi ng doktor, kailangan ni Mommy ng Geptan sa lalong madaling panahon. It is a very expensive procedure at ang gamot niya araw-araw ay uubos sa kung anong natitira sa atin. Wika ni Marco sa isang boses na tila basag. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin ng diretso kay Hana. Sinabi ni Marco na ang kumpanya ay dumaranas ng matinding krisis at ang lahat ng kanilang bank accounts ay tila naglaho na ang laman. Sa puntong yon, isang mungkahi ang binitiwan ni Marco na tila isang malamig na kutsilyo sa lalamunan ni Hana. Ginalaw niya ang kanyang mga labi upang sabihin na ang tanging paraan upang maisalba ang kanyang ina ay ang ibenta ang siyongmok, ang huling alaala at diwa ng yumaong ama ni Hana. Dahan-dahang imulat ni Doña Celestina ang kanyang mga mata at sa gitna ng kanyang panghihina, hinawakan niya ang kamay ni Hana nang may panginginig na tila isang huling pagsamo. Anak, utang mo sa amin ang buhay mo. Noong walang-wala kayo, ang pamilya Villanueva ang nag-angat sa inyo. Huwag mo akong hayaang mamatay ng ganito. Isang sakripisyo lang naman ang hinihingi ko para ito sa pamilya, bulong ng matanda habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kaniyang kulubot na pisngi. Ang bawat salita ng Donya ay tila isang masterclass ng gaslighting. Ginagamit ang utang na loob bilang isang tanikala upang igapos ang budhi ni Hana. Alam ni Hana ang katotohanan. Alam niya na ang bawat sentimo na dapat ay para sa pagpapagamot ng matanda ay dahan-dahang kinakain ng pundasyon
ng bitho ni Bianca. Habang siya ay pinipilit na isuko ang kanyang kaluluwa, ang asawa niya ay abala sa pagbuo ng isang bagong buhay sa piling ng iba, gamit ang perang ninakaw sa kaniyang sariling ina. Ang pait sa lalamunan ni Hana ay tila hindi na niya kayang lunukin, ngunit sa gitna ng galit, nanaig ang kaniyang malamig na kaisipan. Tiningnan niya ang kaniyang biyenan at sa isang pagkilos na puno ng kabalintunaan, maingat niyang inayos ang kumot ng matanda bago dahan-dahang kinuha ang panulat na iniabot ni Marco. Ang paglapat ng dulo ng bolpen sa papel ay hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit sa puso ni Hana, tila isang malaking pader ang tuluyan ng gumuho. Pinirmahan niya ang Gi Weekend upang ibenta ang kaniyang minamahal na siyongmok. Ang bawat kurit ng kaniyang pangalan ay tila isang sumpa na kaniyang binitawan sa hangin. Pagkatapos ng pirmahan, agad na kinuha ni Marco ang dokumento nang may bilis na tila ba natatakot siya niyang magbago ang isip ng kaniyang asawa. Lumabas si Marco ng silid, iniwan ang kaniyang ina at asawa sa gitna ng mabigat na atmosfera ng ospital. Nang makalabas ng silid, hindi alam ni Marco na ang bawat hakbang niya ay naririnig ni Hana sa kaniyang diwa. Mabilis na kinuha ni Marco ang kaniyang telepono at sa isang sulok ng tahimik na pasilyo, isang tawag ang kaniyang binuo. Pumirma na ang tanga, Bianca. Sa wakas, malaya na tayo. Ipaghanda mo na ang lahat dahil lilipad na tayo sa susunod na linggo, wika ni Marco, habang ang isang malawak na ngiti ay nakaukit sa kaniyang mukha. Ang kaniyang tawa ay tila isang mantsa sa katahimikan ng ospital. Hindi niya alam na sa kaniyang pagtalikod, ang kaniyang asawa ay hindi na ang mahinang babaeng kaniyang niloloko, kundi isang bagyong naghihintay lamang ng tamang sandali upang wasakin ang lahat ng kaniyang pinaghirapang dumi. Ang bawat kurit ng tinta sa huling dokumentong inihanda ni Isageni ay tila isang hatol na hindi na mababago sa paningin ni Hana. Sa loob ng kaniyang tahimik na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na kislap ng lampara na tumatama sa mga papel na magsisilbing katapusan ng kaniyang pagtitiis. Ipinaliwanag ni Isagani na ang Gi Weekend na pinirmahan ni Marco ay hindi lamang isang simpleng dokumento ng pagbebenta. Ito ay isang legal na bitag. Sa oras na gamitin ito ni Marco upang ilipat ang pondo sa kaniyang sariling account, kusa itong mag-uulat ng isang irregularidad na magdadala sa kanya ng diretso sa mga kamay ng batas. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malamig na haplos ng katarungan sa puso ni Hana na matagal nang nauuhaw sa kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng mesa, nakalatag ang isang puting sobre na naglalaman ng huling resulta mula sa tamtu. Nang dahan-dahang ilabas ni Hana ang papel, naramdaman niya ang bigat ng katotohanang nakasulat doon. 79% na hindi magkatugma ang dugo ni Marco sa sanggol na dinadala ni Bianca. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana habang binabasa ang bawat teknikal na detalye. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki ni Doña Celestina at ang pangarap na pamilya na ipinalit ni Marco sa kanyang asawa ay isa lamang palasyong yari sa buhangin na handa ng gumuho sa isang ihip lamang ng hangin. Ang panlilinlang ni Bianca ay tila isang sumpa na tatapos sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng mansyong ito. Nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit si Hana nang walang anumang ingay. Maingat niyang binuksan ang kanyang lumang baul na yari sa kahoy. Ang bawat kiskis ng takip nito ay tila isang bulong mula sa kanyang nakaraan. Inilagay niya sa loob ang kanyang mga pait, ang maliit na liyabe, at ang sketchbook ng kanyang ama, ang mga tanging bagay na may tunay na halaga sa kanya. Habang hinahawakan niya ang mga kagamitang ito, tila nararamdaman niya ang init ng pagmamahal ng kaniyang magulang na nagbibigay sa kanya ng lakas upang humakbang pasulong. Ang kanyang mga damit ay maayos niyang itinupi. Isinasantabi ang mga marangyang kasuotan na ibinigay ng pamilya Villanueva.
Dahil nga sa mo, ilang kaisa-isang bagay na nais niyang dalhin ay ang kaniyang sariling dangal. Tumayo si Hana sa harap ng kanilang kama, ang lugar na dati ay naging saksi sa kaniyang mga panalangin para sa isang masayang tahanan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kaniyang gintong singsing mula sa kaniyang daliri. Ang metal nito ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Inilapag niya ito sa ibabaw ng unan ni Marco, isang maliit na kislap sa gitna ng malawak na kawalan. Wala siyang iniwang liham dahil ang katahimikan ng kaniyang pag-alis ay higit na mas masakit at malalim kaysa sa anumang salita. Ang kaniyang puso ay hindi na kumakaba sa takot. Sa halip, ito ay puno na ng isang malamig at matatag na determinasyon na wakasan na ang lahat ng paghihirap na ito. Bago siya tuluyang lumabas, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa screen ng kanyang telepono. Nakita niya ang bagong post ni Bianca sa social media, isang larawan kung saan nakahiga ang babae sa loob ng duyan na yari sa kahoy na tramo, ang duyan na binuo ni Hana ng may luha at pangarap. Ang caption na "Ready to be the Queen" ay tila isang huling pang-uuyam na nagpatibay lamang sa kaniyang pasya. Ang sikat ng araw sa susunod na araw ay hindi lamang magdadala ng liwanag para sa Datiek Kiniem, kundi ito rin ang magsisilbing apoy na tutupok sa lahat ng dumi at kasinungalingan na bumabalot sa pamilyang Villanueva. Ang kaniyang paghakbang palabas ng silid ay tila isang paglaya mula sa isang mahaba at madilim na panaginip, handa nang salubungin ang bagyong kaniyang sariling nilikha. Ang sikat ng araw sa umaga ng gabi ng pagdiriwang ay tila isang malupit na liwanag na naglalantad sa lahat ng dumi sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Habang ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa engrandeng anibersaryo ng kumpanya, si Marco ay nakatayo sa harap ng malaking salamin, maingat na inaayos ang kaniyang mamahaling vest. Ang kaniyang bawat galaw ay puno ng pagmamalaki. Tila ba ang bawat hibla ng kaniyang kasuotan ay hinabi mula sa tagumpay na hindi naman sa kanya nagmula. Sa kabilang silid, si Doña Celestina ay nakaupo sa kaniyang mamahaling wheelchair. Ang kaniyang muka ay bakas ng matinding pag-asa para sa gabing ito, kung saan ipakikilala ang magiging tagapagmana na magpapatuloy sa kanilang pangalan. Ang kaniyang mga daliri ay marahas na humahaplos sa kaniyang kwintas na perlas. Tila ba doon niya kinukuha ang lakas upang labanan ang kaniyang sariling panghihina. Samantala, si Hana ay tila isang anino na gumagalaw sa kusina. Suot ang kaniyang lumang duster na may mga mantsa ng kaniyang mga sakripisyo. Tahimik siyang nagluluto ng almusal. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay humahalo sa kaniyang sariling pagod. Hinanda niya ang mesa ng walang anumang ingay. Ang bawat paglalapag ng plato at baso ay tila isang tula ng pamamaalam na siya lamang ang nakakaintindi. Pinaglingkuran niya ang kaniyang asawa at biyenan sa huling pagkakataon. Tinitiis ang mga malamig na tingin na tila ba siya ay isang kagamitan lamang na tapos na ang gamit. Sa bawat segundo ng kaniyang paninilbihan, ang kaniyang puso ay hindi na kumakaba sa sakit, kundi tumitibok na para sa kaniyang sariling paglaya. Bago umalis si Marco, huminto siya sa harap ni Hana at marahas na dumukot sa kaniyang pitaka. Kinuha niya ang ilang piraso ng perang papel at walang pakundangan itong inilapag sa ibabaw ng maruming lamesa. "Huwag ka nang pumunta sa event mamaya, Hana. Maraming VIP na dadalo at honestly, nakakahiya ang itsura mo. Just stay here and make sure the house is clean pagbalik namin," wika ni Marco habang tinatapos ang pag-aayos ng kaniyang kurbata. Ang kaniyang boses ay tila isang marahas na kiskis ng bakal sa semento. Walang bahid ng pagmamahal o paggalang. Yumuko lamang si Hana, hinayaang mahulog ang kaniyang buhok upang itago ang kislap ng determinasyon sa kaniyang mga mata. "Sige po." Ang kaniyang maikling tugon na tila isang huling pangako ng katahimikan. Nang marinig ni Hana ang paglayo ng sasakyan ni Marco, unti-unting nagbago ang hangin
sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang apron at maingat itong itinupi. Inilapag sa upuan na tila ba iniiwan na niya ang lahat ng kanyang mga pasanin doon. Inalis niya ang pagkakatali ng kanyang buhok, hinahayaan ang mahaba at itim na mga hibla na bumagsak sa kanyang balikat, isang simbolo ng kanyang unti-unting pagbawi sa kanyang sarili. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng lungkot ay ngayon ay nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Ang kaniyang mga kamay na dati ay nanginginig ay ngayon ay kasing tigas na ng mga kahoy na kaniyang hinuhubog. Sa likod ng bahay, malapit sa bodega kung saan nakatabi ang kanyang mga disenyo, dalawang itim na truck ang tahimik na nakaparada sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ang mga tauhan ni Isagani ay abala sa paglilipat ng mga mahahalagang kagamitan nang walang anumang nililikhang ingay na makakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay. Pinanood sila ni Hana mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang kapanatagan. Alam niya na sa mga sandaling ito, ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na ninakaw ng mga Villanueva ay dahan-dahan nang bumabalik sa kanya. Isang maikling vibration ang naramdaman niya mula sa kanyang telepono. At nang buksan niya ito, ang boses ni Isagani ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Nasa posisyon na ang lahat, Hana. Oras na para maningil sa lahat ng kanilang kinuha sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagyo na hindi na mapipigilan ng sinuman. Ang malawak na bulwagan ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat pagdampi ng mga basong may mamahaling alak ay lumilikha ng isang marangyang himig na sumasalamin sa kayabangan ng mga piling panauhing naroon. Sa bawat sulok, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay humahalo sa hangin, tila isang tabing na nagtatago sa baho ng mga kasinungalingang namumuo sa loob ng pader na ito. Daan-dang mga mamamahayag at malalaking kasosyo sa negosyo ang nag-aabang sa bawat salitang bibitiwan sa ibabaw ng entablado, kung saan ang pangalang Villanueva ay nakasulat sa malalaking titik na ginto. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marco Villanueva na tila isang haring namamahala sa kanyang kaharian. Ang kanyang suot na tuxedo ay walang kapintasan at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na sigla. Tonight is not just about the Villanueva Group's history, but it is about our future. Ang bawat tagumpay na nakikita ninyo, ang bawat disenyo na nagbabago sa industriya, ay bunga ng ating walang hanggang dedikasyon sa sining at pamilya. Wika ni Marco sa isang boses na puno ng awtoridad. Ang kaniyang mga salita ay tila isang marahas na sampal sa katotohanan, dahil bawat kurba ng kasangkapan na kaniyang ipinagmamalaki ay hinubog ng mga kamay ng asawang kaniyang itinakwil sa dilim. Sa gilid ng entablado, si Doña Celestina ay nakaupo sa kaniyang wheelchair. Ang kaniyang mga perlas ay kumikislap sa ilalim ng liwanag habang ang kaniyang mukha ay bakas ng isang mapait na tagumpay. Naniniwala siya na sa gabing ito, ang kumpanya ay tuluyan ng mapapasakamay ng kaniyang pamilya, malayo sa anumang banta ng babaeng itinuring lamang nilang kasangkapan. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kaniyang kamay upang hudyatan ng isang espesyal na anunsyo. And now, I want to introduce the woman who inspired me to look beyond the horizon and the one who carries the next generation of the Villanueva legacy. Anunsyo niya habang ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng karamihan. Lumabas si Bianca Monteverde mula sa likod ng entablado. Suot ang isang mapanuksong pulang damit na tila isang sugat sa gitna ng lahat ng kaputian. Ang kaniyang bawat hakbang ay puno ng pagmamalaki, habang ang kaniyang kamay ay hindi umaalis sa kaniyang bahagyang umbok na tiyan. Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera
ay tila isang bagyong nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang mapagpanggap na mukha, habang ang mga bulong ng paghanga mula sa mga panauhin ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngunit sa gitna ng kanilang pinakarurok na sandali, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa buong bulwagan. Ang dalawang dambuhalang pintuan sa dulo ng silid ay dahan-dahang bumukas, na tila hinihiwa ang hangin ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ang bawat paglapat ng matulis na takong sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila isang hatol na nagpapatahimik sa lahat ng usapan. Ang bawat paningin ay nabaling sa direksyong yon, kung saan isang babaeng nakasuot ng isang immaculate white suit ang naglalakad ng may katapatan at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang isang mukha na puno ng linaw at determinasyon, malayo sa anyo ng mahinang babaeng pinandidirihan ni Marco kaninang umaga. Napatigil si Marco sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang lalamunan ay tila biglang natuyo habang pinagmamasdan ng paglapit ng babaeng kanyang itinaboy. Ang kanyang puso ay nagsimulang pumintig ng marahas sa loob ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi si Hana na kaniyang alipin. Ito ay isang Hana na tila muling isinilang mula sa apoy ng sarili nilang kataksilan. Ang bawat hakbang ni Hana patungo sa entablado ay tila isang banta na handang sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapang dumi. Nang makarating siya sa paanan ng entablado, tiningnan niya ng diretso si Marco sa mga mata. Ang kaniyang paningin ay kasing talas ng pait na ginamit niya sa pag-ukit ng kanyang kinabukasan. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay tila isang bombang naghihintay na lamang ng mitya upang sumabog at ilantad ang tunay na anyo ng pamilyang nagtangkang magnakaw ng kaisa-isang bagay na hindi nila kayang hawakan, ang kaniyang kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila isang dambuhalang hayop na naghihintay sa susunod na hininga ni Hana. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa noo ni Marco ay tila mga saksi sa kanyang unti-unting pagguho, habang ang kanyang mga mata ay tila hindi makapaniwala sa anyo ng babaeng nasa kaniyang harapan. Marubdob na hinawakan ni Marco ang gilid ng podium. Ang kaniyang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng pagkakahawak. "What are you doing here?" "Guards!" Ilabas ang babaeng ito. "She is not supposed to be here." Ang sigaw ni Marco na tila isang basag na kampanilya sa gitna ng karamihan. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan ng seguridad, isang pangkat ng mga lalaking nakabarong at may dalang mga legal na dokumento ang humarang sa kanila sa pangunguna ni Attorney Isagani na may dalang autoridad na hindi matatanggihan. Dahan-dahang umakyat si Hana sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tula ng katarungang matagal na ipinagkait. Ang tunog ng kanyang matulis na takong sa ibabaw ng kahoy na sahig ay tila mga matatag na hatol na nagpapatahimik sa bawat bulong ng mga panauhin. Nang makarating siya sa gitna, hindi niya tiningnan ang kanyang asawa nang may galit, kundi nang may malalim na habag na mas masakit pa sa anumang sampal. Kinuha niya ang flash drive mula sa kanyang bulsa at sa isang kalmadong pagkilos, isinaksak ito sa kagamitang nakakonekta sa dambuhalang projector. Sa isang iglap, ang mga larawan ng kanyang mga orihinal na disenyo at ang mga lihim na marka ng kanyang ama ay bumungad sa lahat ng naroon. Ang bawat kasangkapang ipinagmamalaki ninyo ngayong gabi ay hindi pag-aari ng mga Villanueva. Ang mga ito ay nakaw na sining mula sa kaluluwa ng aking ama. Ang wika ni Hana, ang kaniyang boses ay tila isang malamig na agos ng tubig na tumatagos sa kailaliman ng bawat pandinig. Hindi siya tumigil doon. Ang susunod na pahina sa screen ay nagpakita ng mga transaksyon ng medical fund ni Doña Celestina na ninakaw ni Marco upang ipambili ng Bietu para kay Bianca. Ang bawat numero at lagda
ay tila mga latay na humahagupit sa dangal ni Marco sa harap ng kaniyang mga kasosyo. Ang bulong-bulungan sa paligid ay tila isang lumalakas na alon na dahan-dahang lumulunod sa pagkatao ng mag-ina. Tumingin si Hana kay Bianca na kanina pa, tila isang ribultong yari sa asin, maputla at nanginginig sa takot. Lumapit siya rito ng bahagya, sapat na upang maramdaman ang mabilis na paghinga ng babaeng nagnakaw ng kaniyang asawa. At ikaw, Bianca, akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa dugong dinadala mo? Sa isang bahagyang pagpindot ng kagamitan, ang resulta ng pagsusuri ng ADN ay lumabas sa screen na nagpapatunay sa buong mundo na ang sanggol sa sinapupunan ni Bianca ay walang anumang kinalaman sa pamilya Villanueva. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tila mga kidlat na tumatama sa mapagpanggap na mukha ng kaniyang kaaway. Siguraduhin mong kaya siyang buhayin ng asawa ko, Bianca. Dahil simula sa gabing ito, wala na siyang ni isang kusing na may uuwi sa'yo. Ang lahat ng kinuha ninyo ay dahan-dahan nang bumabalik sa tunay na may-ari. Ang huling mga salita ni Hana na tila isang sumpa ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan at ng naghuhumiyaw na mga mamamahayag, si Bianca ay tila isang hayop na nanginginig sa takot. Sa halip na manatili, sa piling ng lalaking kaniyang sinasabing minamahal, marahas niyang itinulak si Marco patabi, binitawan ang kaniyang mamahaling tuwisach at mabilis na naglakad patungo sa exit, iniwan ang kaniyang mithiing maging reyna sa gitna ng nagbabagang abo ng kanilang mga kasinungalingan. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng entablado, nag-iisa at hubad sa harap ng katotohanang kaniyang sariling nilikha. Ang bulwagan na dati ay puno ng karangyaan ay nagmukha na ngayong isang entablado ng kahihiyan. Ang kumpas ng mga kamay ng mga investigador habang inilalapat ang bakal na posas sa mga pulso ni Marco ay tila isang huling hatol na nagpatahimik sa kaniyang mundo. Ang ingay ng mga mamamahayag na nag-aagawan sa bawat anggulo ng kaniyang pagbagsak ay tila mga hiyaw ng mga biktima ng kaniyang kasakiman. Ang mga investors na dati ay nakikipagkamay sa kanya nang may malapad na ngiti ay ngayon ay marahas na pinupunit ang kanilang mga kopya ng kontrata. Ang bawat piraso ng puting papel na bumabagsak sa sahig ay tila mga talulot ng isang pangarap na nabulok na sa gitna ng kasinungalingan. Please, let me explain. Hindi ito totoo. Frame up lang ang lahat ng ito. Ang hiyaw ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na pilit kumakapit sa hangin habang pilit siyang hinihila ng mga awtoridad palayo sa liwanag ng entablado. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamakaawa, ang atensyon ng karamihan ay nabaling sa wheelchair kung saan nakaupo ang matandang Donya. Ang mukha ni Donya Celestina ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng kaniyang mga perlas habang ang kaniyang mga daliri ay marahas na nakakapit sa kaniyang dibdib, tila ba pilit niyang pinipigilan ang kaniyang puso sa paghinto. Ang kaniyang paghinga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Tila ba ang kaniyang mga baga ay unti-unting napupuno ng bigat ng kaniyang sariling mga kasalanan. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang matanda, hanggang sa ang kaniyang katawan ay dahan-dahang dumausdos mula sa wheelchair at bumagsak sa malamig na sahig ng bulwagan. Sa halip na lumapit ang kaniyang kaisa-isang anak upang saklolohan siya, si Marco ay lalong nagpumiglas palayo sa mga pulis, hindi upang tulungan ang kaniyang ina, kundi upang iligtas ang kaniyang sariling balat mula sa hatol ng batas. I have nothing to do with this. It was all her idea. Si Mami ang nag-utos sa lahat ng transaksyon. Ang sigaw ni Marco, isang kataksilan na tila mas matalim pa sa anumang karayom na maaring tumusok sa balat ng Donya. Ang bawat salita ng kaniyang anak ay tila isang malupit na pagtalikod na pumasok sa kailaliman ng kaluluwa ng matanda na nag-iwan sa kanya ng isang mukhang puno ng pighati at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhang yon, kung saan ang lahat ay abala sa pag-iwas upang hindi madamay sa dumi ng pamilyang Villanueva,
Tanging si Hana lamang ang dahan-dahang humakbang paitaas sa entablado. Lumuhod siya sa tabi ng matanda. Ang kanyang malinis na puting suit ay nadikitan ng dumi ng sahig, ngunit wala siyang pakialam. Inilapat niya ang kanyang malamig na kamay sa noo nang biyenang naging malupit sa kanya, naramdaman ng mabilis at mahinang tibok ng ugat. Sa leeg nito, na tila isang huling hininga ng isang naghihingalong kandila. Dahan-dahan niyang inayos ang posisyon ng ulo ng matanda upang makahinga ito ng mas maayos. Ang kaniyang mga galaw ay puno ng isang uri ng habag na tanging ang isang taong tunay na nagpatawad lamang ang makakapagbigay. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang mahinahon ngunit matatag na boses ay tinawagan ng kagyat na tulong medikal habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Nang dahan-dahang imulat ni Doña Celestina ang kanyang mga mata, ang tanging nakita niya sa gitna ng kanyang panlalabo ay ang mukha ni Hana, ang babaeng kaniyang minaliit, inalipusta at tinangkang nakawan ng lahat ng dangal. Ang mga daliri ng matanda ay nanginginig na humawak sa dulo ng manggas ni Hana. Ang kaniyang mga labi ay bahagyang bumuka sa pagnanais na bumuo ng isang salita ng paghingi ng tawad. Ngunit tanging ang pait ng kaniyang tuyong lalamunan ang lumalabas. Tinitigan siya ni Hana nang may isang uri ng pag-unawa na hindi nanggagaling sa pagpapasakop, kundi sa isang pusong tuluyan nangang nakalaya mula sa tanikala ng puot. Nang marinig ang pagdating ng mga paramedic, dahan-dahang tumayo si Hana. Kinuha niya ang isang puting panyo mula sa kaniyang bulsa at marahang pinunasan ng kaniyang mga kamay. Tila ba tinatanggal ang huling bakas ng isang madilim na kabanata ng kaniyang buhay. Tumingin siya sa direksyon kung saan hinihila palayo si Marco, ang lalaking kaniyang pinag-alayan ng 11 taon na ngayon ay isa na lamang estranghero sa kaniyang paningin. Sa isang huling pagkilos ng pagpapasya, tumalikod si Hana at naglakad patungo sa labasan ng bulwagan. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nauna. At habang lumalabas siya sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi, ang kaniyang mga salita ay tila isang mahinang bulong na dinala ng hangin patungo sa kaniyang bagong simula. Tapos na ang utang na loob. Tapos na ang lahat. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Cebu ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Nagdadala ng liwanag na hindi nakatitirik, kundi nagbibigay ng pag-asa sa bawat sulok ng songmok na pinangalan ng bagong buhay. Ang amoy ng sariwang tabla ng Nara at ang bango ng alat mula sa dagat ay humahalo sa hangin. Tila isang pabango ng kalayaan na matagal na ipinagkait kay Hana. Sa loob ng malawak at mahangin na silid, ang tunog ng mga pait na dahan-dahang humuhubog sa kahoy ay tila isang maayos na kanta ng paglikha. Nakapaligid kay Hana ang ilang kababaihan na dati ay biktima rin ng karahasan at pagtataksil. Mga inang nang ngayon ay natututo nang humawak ng sarili nilang kapalaran gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ma'am Hana, tingnan ninyo po ang gawa ko. It is not as perfect as yours, pero feeling ko may kaluluwa na rin siya. Wika ng isang batang ina habang ipinapakita ang isang maliit na ukit ng bulaklak. Ngumiti si Hana, isang ngangiti na hindi na nagtatago ng anumang pait sa gilid ng kanyang mga labi. Perfect is not the goal, Nanay Mary. Ang mahalaga ay ibinuhos mo ang pagmamahal mo rito. Kahit ang pinakamabigat na kahoy, kapag dumaan sa tamang pag-uukit, nagiging obra maestra. Tugon ni Hana habang hinahaplos ang kanyang sariling gawa. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng mga bakas ng paggawa. Ngunit bawat gasgas at bawat kalyo ay itinuturing na niyang mga medalya ng kanyang tagumpay laban sa nakaraan. Sa gitna ng kanyang pagtuturo, napatigil si Hana nang makita ang isang pamilyar na anino sa bukana ng kanyang suong. Isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair ang dahan-dahang itinutulak ng isang nurse patungo sa kanya. Ang mukha ni Doña Celestina
ay hindi na ang mukhang puno ng yabang na kanyang nakilala sa Maynila. Ang kanyang balat ay tila lumang papel na kulubot na. Ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon na wala ng ilaw. At ang kanyang mga perlas ay matagal na niyang naibenta para sa kanyang patuloy na pagpapagamot. Wala na ang kanyang yaman, wala na ang kanyang kapangyarihan, at higit sa lahat, wala na ang kaisa-isang anak na kanyang pinoprotektahan. Dahil si Marco ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng mahabang taon sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Kinalimutan na rin ng kanyang kabit na si Bianca matapos makuha ang lahat ng kanyang ninakaw. Hana, anak, bulong ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. May isang mahabang katahimikan na namagitan sa kanila, kung saan ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang. Lumapit si Hana, ngunit hindi siya lumuhod at hindi siya umiyak. Kumuha siya ng isang baso ng malinis na tubig at dahan-dahang inabot ito sa matanda. Inumin ninyo po ito, senyora. Malayo ang biyahe mula sa syudad, wika niya sa isang boses na puno ng kapayapaan. Ang pagtanggap ni Hana sa kaniyang biyenan ay hindi dahil sa paglimot sa lahat ng pasakit, kundi dahil sa katotohanang ang kaniyang puso ay wala na ring puwang para sa puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbibigay ng permit sa sarili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Tumingin si Hana sa asul na kalangitan habang pinapanood ang isang maliit na ibon na gawa sa kahoy na kanyang inukit kaninang umaga. Ang bawat kurba ng pakpak nito ay tila isang simbolo ng kanyang sariling paglipad mula sa abo ng kanyang nadurog na pangarap. Natutunan niya na ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagbabayad sa mga taong umabuso sa atin, kundi ang pagpapasalamat sa sarili dahil pinili nating mabuhay at muling magmahal. Ang kaniyang buhay sa Cebu ay hindi kasing kinang ng kaniyang buhay sa mansyon, ngunit bawat umagang nagigising siya ay puno ng tunay na katahimikan. Ang kaniyang hiya ay napalitan na ng dangal, at ang kaniyang lungkot ay naging isang matatag na pundasyon ng kaniyang bagong simula. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay lila ang langit, dinala ni Hana ang kaniyang mga gamit sa loob ng kaniyang maliit na bahay na puno ng amoy ng sariwang kahoy. Ang kaniyang puso ay hindi na naghahanap ng katarungan dahil alam niyang ang katarungan ay ang pagkakaroon ng kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi. Sa dulo ng kaniyang paglalakbay, natagpuan niya ang pinakamahalagang aral na ang pag-ibig, kapag hinaluan ng respeto sa sarili, ay ang tanging bagay na hindi kailanman mabubulok. Ang kaniyang mga labi ay bahagyang bumukas sa isang huling dalangin ng pasasalamat, habang ang hangin ng dagat ay tila bumubulong ng isang bagong pangako, na sa bawat pagtatapos ay may isang mas magandang simula at sa bawat sugat ay may isang mas malalim na paghilom.